Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapapatay ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay fidelity. Ang araw pagkatapos ng Pasko ay tila kakaiba. Mula sa karikta ng Belen, mula sa liwanag ng tala at mga awit ng kagalakan, bigla tayong inihahatid sa masalimuot na realidad ng pagsunod kay Kristo. Ang pag-uusig, ang pagdadalamhati, ang pagtatakwil, at ang pagbubuwis ng buhay. Sa gitna ng kasayahan ng kapanganakan ni Jesus, ang ating pananampalataya ay agad hinahamon ng salitang katapatan. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang matapang at malinaw na paalala mula sa labi ni Jesus. Dadalhin kayo sa mga hukuman dahil sa akin. Hindi ito babala para manakot, kundi paanyaya sa paninindigan. Si San Esteban na ginugunita natin ngayon ay ang unang bunga ng pag-ibig na tapat. Isang saksi na hindi umatras kahit harapin ang kamatayan. Sa kanyang pagkamatay, isinisigaw ang katotohanang ang pagiging Kristiyano ay hindi palaging kasayahan kundi madalas ay pakikibaka. Sa kasaysayan ng ating pananampalataya, lagi nang may Esteban, mga lalaki at babaeng nanindigan para sa liwanag sa kabila ng dilim, para sa katotohanan sa gitna ng kasinungalingan, para sa Diyos kahit ang kapalit ay sariling buhay. Ngunit sa bawat Esteban, naroroon din ang biyaya, ang kalulhatiang walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga tapat. Sa bawat patak ng dugo ng mga martir, sumisibol ang panibagong pananampalataya. Sa ating panahon, maaaring hindi tayo dadalhin sa mga korte para ipagtanggol ang ating pananalig. Ngunit araw-araw inilalagay tayo sa harap ng mga tanong. Maninindigan ba tayo o magtatago? Magpapakatotoo ba tayo o makikiayon tayo sa agos ng mundo? Magsasalita ba tayo ng katotohanan o mananahimik upang wag nang masaktan? Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang tungkol sa pagsisimba, kundi sa pagiging tapat sa Diyos. Sa bawat pagkakataong sinusubok tayo ng buhay. Hindi madali ang tumindig. Maraming takot. Takot mawalan, takot ma-reject, takot mapahiya, takot mawalan ng seguridad. Ngunit sabi ni Jesus, huwag kayong mababahala. Ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ang katapatan ay hindi lamang bunga ng sariling lakas, kundi bunga ng biyayang kumikilos sa loob ng tapat na puso. Ang taong tapat ay hindi nangangahulugang perpekto, kundi taong umaasa. Ang Diyos ay hindi siya iiwan kahit kailan. At
Pasko ay simula ng pagsama ng Diyos sa ating paglalakbay. Ngunit sa pagsama niya, tinatawag niya tayong sumama rin sa Kanya. Hindi lamang sa gabi ng kapanganakan, kundi pati sa araw ng paghihirap. Kung ang Pasko ay tungkol sa Diyos na naging tao, ang pagiging Kristiyano naman ay ang pagiging tapat na tao na nagpapakita ng mukha ng Diyos sa mundo. Minsan, ang katapatan ay katahimikan lamang sa gitna ng sigawan. Minsan, ito ay pagtangging magsinungaling sa trabaho. Minsan ito ay pagpapatawad sa taong paulit-ulit na sumasakit, nananakit sa atin. Minsan ito ay pananatiling mabuti kahit wala nang nakakakita. At minsan ito ay pagyakap sa krus, hindi dahil mahilig tayo sa sakit, kundi dahil naniniwala tayong may liwanag sa likod ng lahat ng dilim. Sa panahon ng Pasko, habang sinasariwa natin ang kababaang loob ng Diyos na naging sanggol, tanungin din natin ang ating sarili. Tapat pa ba ako? Sa pananalita, sa kilos, sa pangako, sa pananampalataya, ang pagiging tapat ay pagdiriwang din ng Pasko. Dahil sa bawat katapatan, muling isinisilang si Kristo sa mundo. Sa ano kayang aspeto ng buhay natin, mga kapatid, tayo tinatawag ng Diyos na maging mas tapat? Ano ang humahadlang sa atin upang mamuhay ng totoo at may paninindigan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salitang nagkatawang tao, sa kapistahan ni San Esteban ay ipinaaalala mo sa amin ang halaga ng katapatan. Turuan mo kaming manindigan para sa iyo kahit mahirap. Palakasin mo ang aming loob kapag kami natutukso ng takot. Gawin mo kaming tapat sa salita, sa gawa at sa puso, sa pamamagitan ng aming simpleng katapatan, naway makilala ka ng mundo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.